direksyon ni Reyna Nana at Mika Agabao. Sabay-sabay nating tunghayan ang paghahasik na kasabimal! Sila! Abala na sila! Senyor! Kayo ba? Kailangan na natin magpalit ng kasuotan. Bakit? Ikaw ang balak nila patayin. Ano ang manayas? Ako na bahala. Sige. Senyor! Kaya sa bangka! Ano si Ibarra? Balen! Umahal ang misyonary na paglayas ang vapor ng Diyos patungong lahat. Sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang paliko-liko ang ilog Pasig. Maituturing na nga ang barko ng kahit Pilipino ang portable umasya na sa tawag na daong ng pamahalaan. Dahil pinamumuluan ang mga reverendos at ilustrinos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hubis na kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahati ito sa dalawang bahag, sa itaas ay ang kubyerta, at dito matatagpuan ang mga manlalakbay na nakasuot ni rodyo, mga praile, at mga kawani ng pribadong pagkabang na nananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina na kahalubilo ang mga Europeo. Buenos días a todos ustedes. Kay Bagal-Bagal! Kapitan! Bakit doon pumupunta ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw nun. At bakit napakabagal ng takbo ng vapor na ito? Hindi ba maaaring bilisan ang takbo ng makina? Hindi maaari, sapagkat sasaksad tayo sa palayan. Abala sa pagkukwentuhan ng mga pasahero sa kubyerta na sinadya nila upang hindi makahalubilo si Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. Ay nako! Yung Pasig ay paliko-liko. Dapat na ituwid ito. Tama, kapadalang bigyan ang paraan ng mapalalim ang ilog Pasig para mapabilis ang usog ng vapor. May alam ba kayo sa antas ng mga pagtas, ha? Kung sino sila? Mayroong isang tulay sa 2020 Kaputiho na hindi matapos-tapos sapagkat marupok daw ito. Ngunit tignan mo, ilang bagyo at lindol na dumating pero nakatatag pa rin ito. Yan, Putagis, ang nais ko yung sabihin pati sa Di ko naman sinasabing wala ka sa katwiran, pero ang problema talaga ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawan dito sa Pilipinas. Madali lang ang yan ay hindi ko mapatid kung bakit ko nagkakaisip ito. Simulan sa pag-uubay ng tubig na kanal sa Ilog Pasig at ito ay lalabas sa Maynila. Ang nakuha mo pa rito ay tambak doon sa luma. Hindi ka na nakapagsayang ng lupa, napaikli pa ang oras ng paglalakbay. O diba? Simple lang. Isang tanong niyang inunaisip. Ipagmamaliin niyo si Diyos. Ngunit ako ay hindi sumasang-ayon. Tila yata masyadong magastos at mapaminsala ang iyong parang. Sumira kung kailangan. At saan naman tayo kukuha ng salapit ang bahay sa mga gagawa? Pagtribuhin ng mga bilanggo at huwag silang bayaran. Ngunit di sapat ang kanilang bilang sinasibo. Kung ganoon, pakilusin ng buong bayan. Kabataan, matanda o bata. Pagtribuhin sila 3, 4 o 5 buwan. Sa halip 15 araw. Para ito sa bayan, hindi ba? Subalit sinusunod. Huwag na kayong tumutol sa studio. Sa ganitong paraan lamang ay isang katuparan ang mga nagawang proyekto nito na walang kahit anong mga gastos. Sa ganitong sistema rin na itayo ang mga tanyag na istruktura sa ibang bansa. Ngunit, Sr. Simon, ang panukalang yan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan. Kahit minsan ba nagtagumpay ng mga nalilito, lumabang mga kudyo kay Tito, kung studio, ano ba yung marami ka ng alam tungkol sa kasaysayan? Hindi mga taga-Ehipto o Diyo ang iyong kaharap. At ang mga tao ko ay Mr. Dalabis na obligay silang buwan mga intro sa para paggawa ng isang Doon ko studio, ang panahon yung sinasabi matagal nang wala. Ang Pilipinas ngayon ay wala na sa Pilipinas noon. ano ba yung proseso ng isang tao?
Hindi! Ang sinabi ay sinabi na, Padre Sibilian. Huwag na kayong magsalita ng Latin. Para saan pa kayo mga praye kung ang mga taong bayan ay makaklas? Amerikano mula daw! Sa inyong Ingles. Lalo naman bakit ang General Sabana. Talagay ko, mayroon na ito ng pera. Ang mga panukalang hindi sinasambuni sa mga tumatagalan ni Radios Pilipinas ay hindi maganda sa tulong maganda. Pero, bago ang paman, meron akong panukala na mas payak, kapakipakinabang, at ikanilinisan. At ano namang proyektong ito? Nakakita ka na ba ng ito? Tingin mo, nuhuli ka namin sa lawa. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang aking tinutukoy ang tulad ng inalagaan sa Pasig at Pateros. Alam mo ba ang kinakain nila? Ngunit ano naman ang kinalaman nito sa puwertong ito? Kapag alagain ko ng itik ang lahat ng mga ninirahan doon at makikita nyo na palalimin ang itik ang ilog para mahuli ang mga malalaking suso. At ganyan kasi ang aking pagpa. Ay, hindi tuloy ba sinabi ng panukala? Ngunit, Don Custodio, kung ang lahat ng tao ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balot, nakakadiri, mas mabuti pang taburan na lang ang lawang iyan. Sumako naman tayo sa ilalim ng kupyerta kung saan iba't ibang tagpo ang nasasaksihan gawa na dito ang karamihan ng tao. Sila'y nakaupo sa mga bangko at pagtitong kahoy. Sa tabi ng mga maleta, bakol at lapin. Dalawang hakbang mula sa mainit na makina na siyang sanhi ng makabutas bagang amoy ng langit at umaalingasaw na amoy. Lahat sila ay abala sa iba't ibang bagay tulad ng pagmimigay sa tanawin, paglalaro ng barangay, at pakikipagtuntungan gaya na lamang ng Basilio at Isagan. Talo na naman. Ang init naman dito. Oo nga, halo-halo na ang amoy natin. Ang baho, pero kailangan natin magtiis. Oh, Basilio, kamusta? Ano ang naging Kapitan Tiago? Ito, tuloy pa rin po nag-aaral ng medisina. Si Kapitan Charles naman po ay mabuti. Buti na rin po. Pero pumayag na siya alagaan pa. Totoo nga, nagtungo na ako sa San Diego upang basikan ng bayo. Pero, ako, gusto naman niya kumili ng akyan. Tunay ang salot sa atin ng apyan. Kilala yan ng mga nunonood, subalit hindi sila nagmamanabis. Ang apyan ay para sa panggagamot lamang. May iba tayo. Kamusta pala ang inyong balak na ipatayo ang Akademya sa Wikang Kastila? Para sa akin, hindi ito may sasakatuparan. May sasakutabaan ko. Sa katunayan ay, hinandugan namin si Padre Irene ng dalawang kabayan Castaño. At ito'y nangako sa amin na siya may pagkita sa Kapitan General. Paano si Padre Sibilan? Bakit siyang putol sa inyong balak? Ano naman ko ito'y sasalukan, Kapitan? Sapagkat nakasalalay pa rin sa ating Kapitan General sa Los Baños, sa kondisyon. Walang magagawa si Padre Sibilan pa ito'y sasang-ayon. Kung sakaling pinahintulan ng Kapitan Indagal ang paggagawa ng Akademya, sa kayo pupuha na sa labing gugulin. Ano kung tatalalahanin pagdating sa financial na pangailangan? Pag-aambag ng sikap at ang bawat estudyante. Kung sa bagay, hindi man natin ang pag-aaralan ang Latin, ay mapag-aaralan din natin ang Wika Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo lumalakad ng paugaw. Talaga si Kapitan Basilio, tao lamang sa una. Puro kapitasan naman ang mga nakikita sa mga bagay-bagay. Kaya mo na yan. Mapala, mga amain. Tungkol kay Paulita. Tungkol kay Paulita. Ayun, pinangaralan na ganda sa mag-aasawa. Akala siguro yung agad-agad siya ng pakakasal. Natunayan niya yan eh. Sinabi ko sa kanya na, perfecto ang aking inurog. Maganda, yaman. At ulit, parang ang pakiramdam ko na sa langit ako pag nakikita ko siya. Pag ka naman namumala, pag umibig ka nga naman. Sino man hindi mapipignan sa kagandahan ni Paulita. Kaya lang ano, bumalik pa sa kanya. Sa aking pagkakamali ni Paulita, magkatiyahin ang bugod ng sungit. Ano ba na pinapahanap ng kanyang diyan ng kanyang asawa? At mayag ka naman, may pagkasipsip ka rin, ano? Oo naman, basta kay Paulita, kahit mangkukulang, kahit si Doña Victorina pa yung natitisin ko. At ano mo ba, na nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aming amay. Kaya hindi napapakita ang aming amay kay Doña Victorina. Bakit yung bang may ligaya mga kapatid? Sige, Simon, kamusta na po kayo? Mabuti nga mag-asip mo si Mabuti ko.
May kalaman ko na. Sino yung kaibigan mo? Nagkain ko siya. Hindi niyo po ba siya kilala? Isa po siya magaling na makata. Hindi pa po kayo nakakapunta sa kanilang bahay. Basilio, bawat segundo ay mahalaga. Wala akong balak na sayangin ang bawat segundo ng aking pagpupugay sa isang bayan na ang mga tao ay walang kakayahang umihan ng oras. Kaya ano po, unang galang na po, sapagkat tama po kayo. Bawat segundo natin ay mahalaga, ngunit ating bawat sentimo ay kapakipakinabang. Ayaw naman namin sayangin ang aming mga salamin sa pagpili ng hindi naman namin kailangan. Magaling! Magaling! Bueno, saluhan niyo na lang ako sa pag-inom ng serbesa. Para sa inyo, hindi po kami nakikinig sa mga Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom daw ng maraming tubig ay sanhi ng pagkahina ng mga tao ngayon sa Pilipinas. Sabihin niyo po kay Patrick Camora na puro alak ang kanyang hingmi, kundi magiging sanhi siya ng mga alimuot. Sabihin niyo rin po sa kanya na matabis at naligo ng tubig sapagkat ito'y pumapatay ng apo. Mahusay. Tama nga iyong sinabi, Basilio, na siya ay isang makata. Pangarap. Pangarap, Basilio. Pangarap. Oh, siya. Ako muna ay mauna at marami pa akong gagawin. Kaya mauna na ako. Paalam po. Dali mo tungkol. Kailangan na pag-aaral. Sa katunayan nga yan ay kinakatakutan ko talaga ang pamilyan. Nakapamilyan mo. Alam ba? Yung tao na pag-usap ang pagdabati sa akin. Tinatawag din ang Cardinal Moreno. Kardinal ano? Cardinal Moreno, Evidencial Negro, kung paman maalang itin. Pumunta naman tayo sa kabilang dako ng Cebu. Padre Florentino, kayo pala. Halina sa itaas. Naroroon ang ibang mga bride. Salamat, Kapitan. Ngunit, pero ano kasi eh? Sige na, Padre Florentino. Minsan lamang ito. Baka po isipin ng mga bride na ayaw niyo silang makasama. Sige, Kapitan, papanhik na lamang ako. May sasabihin ako sa aking pamangkin. Kung ganoon po, o sige. Maghihintay na lamang kami sa itaas. Sa Dani, papanhik lamang ako. Sige na ho. Sandali sa Dani, dito ka na lamang at baka isipin ng karap ng Kapitan ay inaabuso natin ang kanyang kabaitan. Sasamantalayin daw. Totoo lang, ayaw mo lang ako ipakita kay Doña Victorina. Sayang, hindi ko makikita si Paulita. Padre Florentino, mabuti na dito ka. Ala namin ayaw mo na kami makasama. Hindi naman sa ganoon, Padre. Marami lamang akong ginagawa sa lugar. Oh, Sir Simon, saan pa kayo nang galing? Sayang naman, di ba nakita yung mga magagandang tanawin habang tayo naglalayan? Marami na akong nasalayan magagandang musik. Subalit para sa akin, mas makabuluhan ang mga yao na may mga kalimutan. Naku, kung alamat lamang ang ating pag-uusapan, mayaman na dyan ang ilubas. Isa na rin itong alamat ng malapad na doon. Sige nga, at ikwento mo. Para gumanda naman ang pakiramdam ko. Sinasabi na ang malapad na punto na ito ay isang batong buhay. Ayon sa ilan, pinamumugaran daw ito ng mga espiritu. Naging pugad daw ito ng mga tulisan na naghaharang ng barko. Sus Mariosep! Nakakatakot! Ayoko mapadpa dyan! Tila, alamat lang ang iyon. Tsaka hindi naman siguro yung totoo. Bitawan mo na ang basa si Sir Simon. Nakakaya. Ay, kasi... May isa pang alamat. Ang alamat ng yung ni Doña Jeronima na ikukwento naman ni Padre Florentino. Ako? Opo, ikaw na naman sa atin. O siya. May isang binatang nangangakong papakasalan niya ang isang dalagang nangangalang Doña Jeronima. Subalit isang araw nabalitaan niya na ang kanyang papakasalan ay naging arsobispo ng kapitan ng Maynila. Ano naman ang nangyari kay Doña Jeronima sa Yungib? Doon na siya nanirahan, namatay at inilibing. Maraming nagsasabing na siya raw ang diwata ng Yungib dahil maraming taong nakakita sa kanya na siya ang nagtatapon doon. Kung siya, kung gano'n. Ako naman ang magkukwento.
Iukwento ko ang alamat ng batong buhaya. Minsan, may isang incheck na hindi nabinyagan ang napadaan sa isang simbahan nang walang ano-ano man. Ay biglang hinatak ng isang demonyo ang kanyang bangka. Nang walang ano, siya ay humingi ng tulong kay San Nicolas. At ang buhaya ay naging bato. Nako! Nakakarimarim! Ayoko mahila ng buhaya! Nakakaiya! Alala ko lang po, ayun po sa pumunta tao ng mga ng Ibarra, Ibarra. Tumingin kayo roon. Kay Simon? Hindi kay Senyor Simon. Sa dako roon. Sinasabing tumalon sa Ibarra sa tubig nang makita niyang pinapaligiran na siya. Sumisid siya sa ilan at sa tuwing lumilitaw ang kanyang ulo para makahinga ay siya'y pinapaulanan ng bala. Sa dako roon hindi siya nakita at may nakakita ng kulay dugo. Ano ba? Ang bangkay niya Ay kasama ng bangkay ng kanyang ama. Hindi ba isa siyang pustero? Yan sinasabi kong murang libing, Padre Ama. Pagpilibustero talaga. Sadyang hindi kang kubar ng marangal na libing. Oh, Senyor Simon, kamusta kayo dyan? Pasensya na ako'y nahihilo na. Paulita, kuhaan mo nga ng gamot itong si Senior Simon. Tiya, naiwan natin ang ating gamit sa pagkahilo. O di bale, ipapahinga ko lang lamang ito. Kaya mauna mo. Alam mo kuya, nais ko rin makapag-aral sa Maynila katulad mo. Pero alam mo naman, hindi sapat ang hingin ng ama sa kanyang ani. Oh, kaya mo ba gusto mong aral ay para mapantay mo yung katipang sa Basilio? Siyempre, isa na rin yun. Gusto ko rin namang maging karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, gusto kong makatulong kay ama, sa iyo, at kay lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin, ama. Marami nga aking hinahanap. Subalit, marami nga aking hinahanap. Subalit, napakaliit na buwis na sinisigaw sa akin ng mga pare. Pero ma, sila'y sumusobra na. Kailangan ko yung pangalagaan ng aking pinaghirapan. Magandang araw, Telesforo. Mamaganda sa akin. Dito kami para punin yung buwisit na. Dalawang dampos. Napakaliit naman nakalagan yun. Kung hindi ka magbabayad ng buwis, ay papalilang namin sa ibang lupain. Anong pinagsasabi niyo? Kung hindi niyo alam, ako ay nagsikap at nag-alay ng dugo at pawis upang magtanim. Ngunit hindi mo na pagmamayari ang lupain. Pagmamayari? May katibayan ba kayo? Pero pakita niyo nga sa akin ngayon din. May katibayan kami at hindi mo na kailangang makita. Pakita niyo nga sa akin. Ngayon na. Guminahon lamang po tayo. Ako na ang magbabayad ng buwis. Huwag ka mayayarong tula ka. Hindi ako magbabayad. Ni Siko man kung hindi wala akong makita. Katibayan. Estupido! Kung ang kanyang anak at yung sundalo. Oh! Ayaw! Wala akong anak! Huwag! Ama! Huli! Wag! Nasabi ko sa'yo, Telesforo, huwag mo kaming harapan kung gusto mo makita yung anak. Tama na. Ama, ano na si kuya? Huwag ka mag-alala. Babawi na. Kinakabit.
kain. Pero ama, kailangan mong kumain. Manalig na lamang tayo na walang masamang mangyayari kay kuya. Nasa si Telesforo? Anong kailangan niya sa akin, ama? Nandito kami upang si Takpin. Ano? Pero bakit? Walang pero-pero! Bitawan niyo mo! Kung di pa rin kayo makabayad, no? Kung di pa rin kayo makabayad, puto na naman ang kanyang ulo! Ano? Pero subalit! Tales! Ama! Huwag mo siyang kunin! Lolo, pagmansin ko, pero kailangan ko lang pumunta kay Hermana Bali sabihin para matapos mo natin siya. Pero, Lolo, ang tanging pera lang meron ako ay 200 piso. Paano na to? Alam ko na, isasangla ko na lang ang aking mga alahas. Pero, ang agnos na regalo sa akin ni Basilio ay kailanman hindi ko kayang ipagbili. Magandang araw, Marcelo. Huli, tayo na. Mayroon akong kakilalang maaaring magpahiram sa ilang pera upang matubos mo ang iyong ama. Lolo, mauna na po tayo. Lolo, saglit lamang po ito. Dito po muna kayo at matutubos din natin si Ama at si Kuya. Magandang araw, Hermana Tencha. Huli, siya ang sinasabi ko sa'yo makatutulong sa'yo. Magandang araw din. Pumasok muna kayo sa loob. Ano ang kailangan mo? Magandang araw po. Ako po si Juliana. Huli na Wala akong pakialam sa pangalan mo. Ang tinatanong ko, anong kailangan mo? Kailangan ko po ng pera patubos sa aking ama. So, nakapala niya ang telesforo. Sandali lamang. Ito ang salapi. Maraming salamat po, Hermana Pecha. Pangako ay babayaran ko ito agad. Ay madali lang ang bayaran. Mababayaran mo yan kung papayag ka na maging utusan ko dito sa bahay. Pero, Hermana Pecha, ang aking ingkong ay nag-iisa lang. Hindi pwede. Madali lang naman kausap. Kung ayaw mo pumayag, akin na yan. Paano posible, Hermana Pecha? Mabuti naman. Magsisimula ka bukas ng umaga. Maliwanag. Opo, maraming salamat. Narating ni Basilio ang bayan ng Santiago kung saan ginaganap ang posisyon para sa pagdiriwang ng gabi ng Kapaskuhan Holy. Wala kang kahit ba sa doon. Kundi ang itim sa kita ng dalawang asmal ay tiyak mabulong sa pila. Ay, alam niyo ba, senyor, kung ang kanyang kanang bahay malayan ngayon? Anong ba? Sa hari. Sino hari? Ang aking hari. Ang hari naman hindi. Patuloy ka na. Oh, sige. Matahimik
ilawan. Di maaari yun. So, mga kalabis sa kwarto eh. Walang nagawa sa Basilio kundi ang pagkakala patungo sa bahay ni Kapitan Basilio. Di ba sinang iyon? Naiintindihan namin, Senyor Simon. Pupunta kami sa tiyanin upang tingnan ang iyong mga alas. Nais ko rin sanang sumama para bumili ng isang orasan. Ngunit, marami akong gagawin at dapat gawin. Ayun ang igalo ko sa iyo sa kapasuhan. Ay naku, Kapitan! Hindi ko matatanggap yan! Pag-usapan na lang natin ito pagkatapos. Yan ang nais ko na magkaroon ng magagandang ikaw. Tsaka na lang natin usapan. Huwag kayong mag-alala, Padre. Ako lang bahala sa inyo. Ang taong ito, walang ipinalampas. Magnenegosyo kahit saan. Bibili ng alahas ng kalahating presyo at ibibenta bilang pangregalo. Lahat ng tao nakikipag negosasyon. Maliban sa amin. Namatay na ang matandang lalaki na tagapangalaga ng pagubatan. Ano ang pinamatay? Namatay na siya sa katandaan. Sana lang sa sakit. Ano po bang ibang balita na galing sa sakit? Dinukot na si Cabeza Flores. Awa-awa naman ang kanilang sinabi. Miso na kayo sila. Ito ang pangangalansip para sa panagawin sa iba ay dahil-dahil nagtungo ang mga tao sa simbahan sa magdulot ng sari-sari na. Dapat ko na sila doon na sumusingsang para lang sa kaligtasan. Inay, nangungulila na ako sa inyo ni Crispy. 13 taon na ang nakaraan magmula na mawala kayo. Salamat na mga lang at may mga tao na tulong sa akin nang kayo mawala. Katulad ng lalaking pumunta sa akin para kayo ay libing at si Kapitan Chao Na kumupok sa akin. at magpapaaral pa sa ang patay. Malapit Na nga akong pagtapos ng aking pag-aaral ng medisina at kahit pa wala siyang nais ni Kapitan Chao para sa akin. Buti na nga, damang ay pag-isip niya, nakapagpinabangan niya ang aking pag-aaral sa paggawa ng mga lason. na may lalagay niya sa tari ng kanyang mga manok na pangsabi. Tanda-tanda ko ako'y bago sa Manila at nagsimulang mag-aral. Nilalayuan nila ako dahil sa aking pasukan at inakala na ako'y walang alam. Ngunit, natinayan ko na ako'y mataban. Kaya naman, napansagan nila ako sa isang loro. Napahanga ko sila inay sa aking galing at paggamit ang bukod sa magkakausap. Sige yan. Paalis na sana si Basilio nang may nakita siyang liwanag sa gitna ng mga puno. Mga sanga at kadidimang nakahari sa kabubatan at makarinig ng mga kaluskos ng mga paa. Nakakita si Basilio na kanina sa gitna ng poon ay iyon at matilis na nagmarcha patungo sa kanyang pinatatabi. Teka, kung yun, siya nga ba? Siya nga ba ang tulong para ilibing ng aking ina? Huwag ko natakot. Sino ka ba? Dahil 3 taon na po nang ako'y tinulungan para ilibing ang aking ina. Ngayon, gusto ko naman po kayo ay ikaw. Sino ba? Para sa akin, isang taon na, isang dakila. Isang tao na akala na, patay na lang lahat. Si Crisostomo iba. Basilio, nakapatid ka ng isang lihim na maaari kong ikamatay. At ngayon din, pwede na kitang patayin at isisi sa tulisan. Ngunit, hayaan na lang kita. At sana hindi ko ito ipagsisiyan. Ako ibig sabihin sa mga. Hinayaan ninyo ang iyong sarili